Sumagot na si Sara tungkol dito kay Ramil Madriaga. Pero may kabuluhan ba ang ginawa niyang pagsagot? Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. O ito na naman ay isang propaganda na walang kwenta. Ang problema po diyan sa propaganda, dahil nga sa hindi totoo yan, walang pinanggagalingan yan, wala yung pundasyon na pinanggagalingan, napakadaling hanapan ng butas. Napakadaling i-debunk. Yan po ang problema sa propaganda. Yun nga lang, yung kaya sila tuloy-tuloy sa pagpopropaganda dahil walang kumukontra sa kanila eh. Pinababayaan na sila magsalita na magsalita. But this time around, since ito ay labanan na ng kaso, labanan na ng credibility ni Ramil Madriaga at credibility ng mga pinagsasabi ni Sara Duterte, dito mahahanapan ng butas ito ng kampo ni Ramil Madriaga. At yun nga sinasabi ko, napakadali pong hanapan ng butas ang mga statement na puro propaganda. Dahil wala nga itong pundasyon na pinanggagalingan na katotohanan. Siya nga pala, ibalita ko ulit, yun po ang aking Christmas special na ilalabas na video ay itinatrabaho pa natin, ilalabas natin in a couple of days dahil ginagawa po natin ng mga detalye at gusto po nating ma-enjoy nyo, mapakinabangan nyo yung mga information na ilalabas dito. Ito po ay educational at ito po ay ibabase natin sa katotohanan ng mga pangyayari dito sa ating bansa. Kaya abangan po ninyo itong aking video na Christmas special. Pag-usapan uli natin itong si Sara Duterte. Sa tinagal-tagal na itong si Ramil Madriaga ay nagsasabi ng kanyang nalalaman tungkol dito sa mag-aama, itong kay Sara Duterte, ngayon lang siya lumabas at nagsabi ng kanyang side. At lumalabas, itong mga pangangatwiran ni Sara Duterte ay puro mga general statement. Wala siyang ipinapakitang ebidensya naman against doon kay Ramil Madriaga. Yung kinakatwiran niya na yung picture na pinapakita ni Ramil Madriaga ay wala daw meaning yan. Natural lang daw yan. Baka isa sa mga meetings na kung saan present siya, siyempre nagpapapicture sa kanya dahil isa siyang vice president. Ang problema ni Sara Duterte dito, naninindigan itong si Ramil Madriaga at willing siyang mag-testify at willing siyang pabuksan ang cellphone niya. Yung cellphone niya na nasa custody ng korte. At yan, pag napagbigyan ang lawyer ni Madriaga na makuha yung mga cellphone na yan at mabigyan ng pagkakataon buksan, magawa ng forensic examination yung mga cellphone na yan, may tulog si Sara Duterte dito. Ang kaigihan dito sa sinabi ni Sara Duterte, documented yung kanyang sagot. Total denial siya. Hindi niya raw kilala, wala daw siyang wala daw siyang personal relationship with Ramil Madriaga. Maganda po yung ginawa na yan ni Sara Duterte. Dahil documented ang sagot niya, pag itong side naman ni Ramil Madriaga ang nabigyan ng pagkakataon na ilabas ang ebidensya, wala na pong maidi-deny itong si Sara Duterte. Stoppel po siya dyan. Wala na po siyang maibabato, wala na po siyang maisasagot once itong si Madriaga ay pinatawag ng ICI, pinatawag ng Senado para mag-testify at i-allow siyang bitbitin yung kanyang mga hawak-hawak na dokumento laban kay Sara Duterte. Mawawala na po ang lahat ng mga propaganda na sinasabi nitong si Sara Duterte. Kasi nga po, sabi ko nga, di ba, nung mga nakaraang kong vlog,
Itong sila Sara Duterte, yung kampo nila Duterte, itong sila Digong Duterte, nila Pulong Duterte, nila Harry Roque, at iba pa na mga kakampi nila, ang mga ibinabato lang po nila sa media ay puro propaganda. Wala po akong nakikita sa kanila na malinaw na direksyon, malinaw na paliwanag doon sa mga issues. Ang kampo po ni Sara Duterte, at ganoon na rin si Sara Duterte, ang mga pinagsasabi niya puro propaganda. Ano po ba yung propaganda? Ito po yung mga pagsasalita at pagkilos na kahit walang laman, walang ibig sabihin, sasabihin at sasabihin nila na pabor sa kanila. Yan po ang propaganda eh. Nagsiserve lang po ito doon sa mga talagang followers nila. Pero sa mga ibang tao na critical thinkers at kahit na sabihin mong neutral, wala pong magagawa itong propaganda nila eh. Mini-maintain lang nila, tuloy-tuloy yung propaganda nila dahil gusto nilang i-maintain yung paniniwala sa kanila nung mga tagasunod, yung mga supporters nila. Diyan na lang po nagsiserve yan eh, yung propaganda nila. Kasi nag-aalala sila dahil sa naglalabas ang issues, mga negative issues laban sa kanila, nag-aalala sila na unti-unting mawala yung mga followers nila. Unti-unting mawala yung mga taong naniniwala sa kanila. Kaya nga po sinasabi ko, itong ginagawa nilang propaganda, yung mga pinagsasasabi nilang propaganda, para lang po yan sa mga followers nila eh. Na, I believe, ay talaga namang unti-unting numinipis. Unti-unting nawawala, unti-unting nababawasan. Yan po yung pilit na mini-maintain nila. Yung pilit na sinuserve ng kanilang propaganda. Kasi, ang dami-dami ng issue. Laban kay Digong, laban kay Sara, laban kay Pulong, laban kay Baste, laban sa pamilya nila. Napawang may katotohanan kung i-examine mo maigi. Kaya ang laban lang nila, dahil wala naman silang diretsong panlaban o wala silang diretsong pangontra doon sa mga accusation sa kanila, magpropaganda lang sila. Diyan po. Yan po. Diyan po sila expert. Diyan po sila matyaga. Sinatyaga nila yung tuloy-tuloy na pagpropaganda kasama na itong mga alipores nila. Lahat mga alipores nila. Puro propaganda eh. May narinig pa ako doon sa SMNI na isang professor daw yata siya. May masabi lang. Ang sinasabi niya, bakit daw wala na silang ginawa kundi siraan itong si Sara Duterte. Bakit hindi na lang daw magkaisa? Yun po, yun din yung nakakalungkot. Ginagawa pong punching bag ang mga Duterte at kapag kahit na pumalayo na, ano po, pinipilit nilang isangkot o pinipilit na gawin ng anggulo. Bakit yung tanong natin dito, bakit hindi na lang meron mang pagkakamali o meron mang hindi naging okay na pagtugon? Magkaroon na lang ng full accountability. Ano naman po masasabi po ninyo? Unang-una doon po sa nagpalabas ng kanyang affidavit itong si Madriaga, Ramil Madriaga, laban dito kay VP Sara Duterte at yung mga plunder complaints pa na inihain naman dyan sa ombudsman. Yun din ho yung nakakapagtaka, no? Sobrang init ng politika na hindi naman na po dapat, hindi kailangan pa ba natin itong mga to na address na ito. Nagdesisyon na rin din ng Korte Suprema pagdating dito. Pero talagang kitang-kita natin na may deliberate attempt talaga na i-demolish ang ating ang ikalawang pangulo. Yung benyong ito na nakakalungkot isipin, yung benyong ginagamit nila is yung public perception. Kikita rin din naman natin, matatalino yung ating taong bayan na all of this is just alam natin na politically driven. At imbis na magkaisa tayo, mas lalong ginagawa nilang divisive. Ano pinagsasabi nitong professor ito? Natural. Ang gobyerno, ang korte, ang mga investigation na ginagawa, hindi titigil yan. Hanggat itong si Sara Duterte ay hindi nakakapagpaliwanag ng tama. Mayroon siya accountability na tinatalikuran niya. Meron siya accountability na hindi niya sinasagot. Yan po, profesor, ang dahilan. Kaya hindi tinitigilan itong si Sara Duterte. Hindi yan sinasabing ginagawa lang yan dahil nga sa eleksyon sa 2028. Hindi ako naniniwalang itong si Sara Duterte ay mananalo pa sa 2028. Lalong-lalo na, nag-uumpisa pa lang lumabas ang mga ebidensya laban dito.
At ang pinakamadugo dito, yung bank accounts nila ni Duterte at nung iba pang mga miyembro ng pamilya na sinasabi nga ni Trillanes na may mga regular na nagdi-deposit dyan galing sa mga drug lord. Yan po ay tatapos dito sa mga claim dito sa walang humpay na propaganda nitong si Sara Duterte. At isa pa nga dyan na malaking tulong ay itong paglabas ni Ramil Madriaga. So ngayon, welcome sa akin yung sinasabi ni Sara Duterte, yung kanyang general denial na documented. Maganda po yan. Kasi pag finally nakalabas itong si Madriaga, inilabas yung kanyang ebidensya, halimbawa maimbitahan sa Senado, maimbitahan sa ICI, at ilabas yung kanyang mga ebidensyang hawak, tapos na po ang boxing. Wala nang magagawa itong ginagawa nilang mga propaganda. Wala na silang maibabato dyan. Dahil documented yung sagot ni Sara Duterte tungkol sa kanyang general denial. Unang-una, hindi niya raw kakilala at wala daw siyang personal relationship. Wala daw siyang business with Ramil Madriaga. Diyan po ang malaking kamalian niya. Diyan po siya mapupusoy. Sabi nga, pusoy po siya dyan. Pag itong si Ramil Madriaga ay mapagbigyan, lumabas at mag-testify whether sa Senado or ICI or sa Ombudsman. At ilabas yung mga dokumento niyang hawak na magpapatunay na talagang itong si Sara Duterte ay finance ng Pogo at may mga koneksyon sa mga drug lords. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At magkomento po tayo, pilitin nating masagot yung inyong mga komento. At tulungan nyo po akong i-share itong ating video sa ating mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak para lumawak ang ating community. At yung pong pangako ko na Christmas special, ilalabas ko in a couple of days. Tungkol po ito sa ano ba ang qualifications at ano ba ang traits, ano ba dapat ang ugali ng isang presidente. At according sa Constitution, ano naman ang requirement bago ka mag-qualify as candidate sa pagiging presidente dito sa ating bansa. Ibabangga naman natin yan doon sa qualifications nitong si Sara Duterte. Again, thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli.